Dalawang guhit. Doon nagsimula ang lahat. Sa isang maliit na bintana ng puting plastik na nakapatong sa ibabaw ng lababo, naroon ang dalawang guhit na kulay rosas. Malabo, ngunit hindi maikakaila. Isang kamay ang napatakip sa bibig ni Liana. Nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi sa isang damdaming nag-uumapaw na halos hindi niya kayang pangalanan. Isang halo ng gulat, kaba at higit sa lahat, pag-asa. Napatingin siya sa salamin, sa sarili niyang refleksyon. Ang mga mata niya inanlalaki, nagniningning. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo. Buntis ako. Paulit-ulit na umalingaw ang mga salitang iyon sa isip niya. Buntis ako. Magkakaroon na kami ng pamilya ni Marco. 5 taon. 5 taon na silang magkasama. 5 taon ng mga pangarap na sabay nilang binuo. Isang maliit na bahay, isang simpleng buhay at ngayon isang anak. Ito na iyon. Ito na ang katuparan ng lahat. Naisip niya kung paano niya sasabihin kay Marco. Siguro, maghahanda siya ng espesyal na hapunan. O baka naman ilalagay niya ang pregnancy test sa isang maliit na kahon at ibabalot na parang regalo. Napangiti siya sa ideya. Tiyak na matutuwa si Marco. Tiyak na yayakapin siya nito ng mahigpit, bubuhatin at ikutin sa sobrang kaligayahan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Luha ng saya. Maingat niyang kinuha ang pregnancy test at itinago ito sa loob ng kanyang bulsa. Kailangan niyang maging perpekto ang lahat. Lumabas siya ng banyo, ang puso ay tumatalon pa rin sa tuwa. Nilibot niya ng tingin ang kanilang kwarto, ang kwartong saksi sa kanilang pagmamahalan. Tahimik pa ang paligid. Maaga pa at si Marco ay mahimbing pang natutulog. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang cellphone ni Marco. Nasa ibabaw ito ng bedside table, nakataob. Bigla itong umilaw at kahit hindi niya sinasadya, nabasa niya ang preview ng mensahe sa screen. From Clarice. Miss you already. See you later. Sino si Clarice? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kaninang mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib ay biglang nanlamig. Isang pamilyar na pangalan pero hindi niya matandaan kung saan narinig. Siguro katrabaho lang. Katrabaho lang. Iyon lang iyon. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Isang malamig na tinig sa kanyang isipan na nagsasabing may mali. Nanginginig ang mga kamay ni Liana nang abutin niya ang cellphone. Hindi niya ito dapat ginagawa. Tiwala. Iyon ang pundasyon ng relasyon nila. Pero ang emoji na kumikindat ang mga salitang "Miss you already", parang mga basag na bubog na tumutusok sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Ang password. Alam niya ang password. Ang birthday nito. Ganoon sila ka-open sa isa't isa. O ganoon ang akala niya. Nang bumukas ang screen, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Hinanap ng kanyang mga daliri ang message icon. Nandoon ang pangalan. Clarice. Binuksan niya ang usapan. Isang mensahe. 2. 3. 10. Isang buong kasaysayan ng mga landian at palitan ng mga matatamis na salita na hindi para sa kanya. Mga di I love you na hindi niya narinig. Mga babe at dihon na akala niya ay para sa kanya lang. Mga planong magkita na lingid sa kanyang kaalaman. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat emoji ay isang patalim. Hindi pa siya nakontento. O baka naman, hinahanap niya ang pinakamasakit na katibayan para maniwala ang sarili niyang puso. Nanginginig niyang pinindot ang gallery. At doon gumuho ang lahat. Isang litrato. Si Marco, nakangiti sa isang paraan na hindi pa niya nakikita. Sa tabi nito, isang babaeng hindi niya kilala. Maganda. Nakapulupot ang braso nito sa braso ni Marco. Isa pa. Nasa isang restaurant sila na pamilyar kay Elia. Ang restaurant kung saan sila unang nag-date. Pero ibang babae ang kasama nito. Nagtatawanan sila. Isa pa. At isa pa. Hanggang sa nakita niya ang huli. Isang selfie. Magkadikit ang kanilang mga mukha.
At ang mga labi ni Marco ay nakadampi sa pisngi ng babae. Si Clarice. Binitawan niya ang cellphone na para siyang napaso. Bumagsak ito sa malambot na carpet ng walang tunog. Pero sa isip ni Elia, ang pagbagsak nito ay kasing lakas ng isang pagsabog na yumanig sa buong pagkatao niya. Hindi siya makahinga. Ang puso niyang kanina lang ay masayang tumatalon ay tila biglang huminto sa pagtibok. Isang nakapapasong lamig ang gumapang sa buo niyang katawan, nagsimula sa kanyang mga daliri hanggang sa umabot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi totoo to, isang masamang panaginip lang to, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Gising, Leah. Gising. Pero hindi siya nagigising. Ang bawat detalye sa kwarto ay malinaw. Ang amoy ng kape na tinimpla niya kagabi. Ang sinag ng araw na tumatago sa siwang ng kortina. At ang katawan ni Marco, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay, na mahimbing na natutulog sa kama na para bang walang anumang mali sa mundo. Napahawak siya sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang matigas na hugis ng pregnancy test. 2 guhit. Isang pangako ng kinabukasan. Isang pamilya. Paano? Paano nangyari ito? Ang 5 taon nila? Ang lahat ng mahal kita? Ang bawat halik, bawat yakap, bawat pangako kasinungalingan lang ba ang lahat? Biglang gumalaw si Marco. Nag-inat ito, humikab at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Isang antok ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niya si Elia na nakatayo malapit sa kama. Good morning, Hon, sabi niya sa garalgal na boses. Ang aga mo naman. Hindi sumagot si Leah. Nanatili lang siyang nakatayo roon, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, ngunit tila hindi siya nakikita. Ang mukha niya ay blanko, walang emosyon. Parang isang manika na gawa sa porselana na anumang oras ay maaaring mabasag. Nawala ang ngiti ni Marco. Kumunot ang noo niya. Leah, okay ka lang ba? Sa wakas, nagsalita si Leah. Ang boses niya ay dayuhan sa sarili niyang pandinig. Malamig. Walang buhay. Sino si Clarice? Natigilan si Marco. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang saglit na gulat, bago niya ito mabilis na tinakpan ng pagkukunwari. Napatingin siya sa sahig at nakita ang cellphone niya. Clarice, ulit niya, pilit na pinapakalma ang boses. Katrabaho ko lang yun. Bakit mo naman naitanong? Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Leah. Katrabaho. Ganun ba ang tawag mo sa babaeng sinasabihan mo ng I love you? Sa babaeng kasama mo sa mga litratong puno ng halik at yakap. Tumayo si Marco mula sa kama. Nawala na ang lahat ng bakas ng antok. Teka, Leah, nagkakamali ka ng iniisip. Pinakialaman mo ang cellphone ko. Huwag mong ibahin ang usapan. Ang boses ni Leah ay nagsimulang manginig sa pinipigilang galit. Ang init ay kumalat sa kanyang dibdib, umakyat sa kanyang lalamunan at gusto niyang sumigaw. 5 taon, Marco. 5 taon. Itinapon mo lang lahat para sa isang katrabaho. Hindi mo naiintindihan, depensa ni Marco. Ang alin ang hindi ko naiintindihan, sigaw ni Leah, at sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Na habang pinapangarap kong magkapamilya tayo, may iba ka nang binubuo. Na habang naghihintay ako sa'yo gabi-gabi, may iba ka nang inuuwian. Sabihin mo sa akin, Marco. Ano nang hindi ko naiintindihan? Nagbago ang anyo ni Marco. Nawala ang pagkukunwari. Napalitan ito ng inis. Ng pagkasawa. Hindi na ako masaya, Leah. Okay. Hindi na ako masaya, sigaw niya pabalik. Paulit-ulit na lang. Nakakasakal na. Si Clarice sa kanya, nakakahinga ako. Ang bawat salita ay isang suntok na nagpabagsak kay Leah. Napaurong siya, napasandal sa pader, na para bang iyon na lang ang tanging sumusuporta sa kanya. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Ngayon ay nakatayo sa harap niya, sinasabing isa siyang kulungan. Kinuha ni Marco ang kanyang wallet at susi mula sa mesa. Naglakad siya papunta sa pinto, walang lingon likod. Marco, saan ka pupunta? Halos pabulong na tanong ni Leah, isang huling hibla ng pag-asa ang kumakapit. Huminto si Marco sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Dehiri, Leah. And that me 20 de esiri na,
Malamig niyang sabi, gamit ang mga salitang kailanman ay hindi niya inakalang maririnig mula rito. At pagkatapos, umalis na siya. Isang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ang umalingaw sa apartment. Ang tunog na iyon ang naging hudyat ng pagtatapos ng lahat. Naiwan si Liana na mag-isa. Napaluhod siya sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang tiyan at pagkatapos ay sa bulsa kung saan nakatago ang pregnancy test. 2 guhit. Ang simbolo ng kanyang pinakamalaking pangarap. At ngayon, ang simbolo rin ng kanyang pinakamatinding kabiguan. 11:00 na ng gabi sa Jude's Medical Center. Ang karaniwang ingay ng ospital ay napalitan na ng isang mahinahon na katahimikan. Para kay Jose Mateo de Silva, ito ang oras kung kailan nararamdaman niya ang pagod mula sa mahabang araw ng operasyon at konsultasyon. Kakatapos lang niyang i-check ang kanyang huling pasyente. Ang kailangan na lang niya ay isang mainit na kape at ilang oras na tulog. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang puting coat. Inilabas niya ito, inaasahang tawag mula sa emergency room. Pero pangalan ni Elia ang lumitaw sa screen. Isang ngiti ang agad na sumilay sa kanyang mga labi. Si Elia ang kanyang pahinga, ang kanyang katahimikan sa magulong mundo. Siya ang kanyang matalik na kaibigan. Ang nag-iisang taong nakakakilala sa kanya ng higit pa sa pagiging easy. De Silva. Lia, sagot niya, ang pagod sa kanyang boses ay napalitan ng init. Napatawag ka? Akala ko ba may date kayo ni? Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang tunog ang sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya. Isang tunog na tila pumiga sa kanyang puso. Isang hikbi. Basag. Puno ng sakit. Leia. Anong nangyari? Agad na nagbago ang tono ni Mateo. Ang kanyang postura ay naging alerto, ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay napuno ng pag-aalala. Nasaan ka? Umiiyak ka ba? Matney. Ang boses ni Lia ay halos hindi marinig, isang pabulong na puno ng pighati. Wala na kami. Parang isang suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Kilala niya si Lia. Alam niya kung gaano nito kamahal si Marco. Alam niya kung gaano karaming pangarap ang binuo nito sa paligid ng lalaking iyon. Nasaan ka? Ulit niya, ang boses ay kalmado ngunit mariin. Pupuntahan kita. Sa bahay ti. Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako. Ibinaba niya ang tawag. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Kinuha niya ang kanyang susi at halos takbuhin ang daan palabas ng ospital. Ang pagod na kanina inararamdaman ay ganap na nawala, napalitan ng adrenalin at isang matinding pangangailangang makarating sa kanya. Habang mabilis niyang pinapatakbo ang sasakyan sa tahimik na mga kalsada ng Maynila, libo-libong bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ano ang ginawa ng gagong iyon? Ano ang sinabi niya para masaktan ng ganito si Elia? 10 taon na silang magkaibigan ni Elia. Nasaksihan niya ang lahat ng tagumpay at kabiguan nito. Pero kailanman, hindi pa niya ito narinig na ganito kasira. Pagdating niya sa apartment building ni Elia, hindi na siya nag-abala pang mag-doorbell. Gamit ang spare key na ibinigay sa kanya ni Elia noon pa, binuksan niya ang pinto. Ang apartment na dati ilaging malinis at masaya ay tila nilamon ng kadiliman. Nakapatay ang mga ilaw, maliban sa liwanag mula sa bintana na nagmumula sa mga poste sa labas. At doon, sa gitna ng sala, nakita niya si Elia. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa sofa, yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Ang buhok nito'y magulo, ang mukha'y puno ng mga tuyong luha. Nakatingin lang ito sa kawalan, ang mga mata ay walang buhay. Lia. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. At nang makita siya nito, muling bumagsak ang mga luha. Isang bagong agos ng sakit ang rumagasa mula sa mga mata nito, at isang hikbi ang kumawala sa mga labi nito. Walang salitang lumapit si Mateo. Umupo siya sa sahig sa tabi nito, kinuha ang kumot mula sa sofa, at maingat na ibinalot sa mga balikat nito. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang itong umiyak sa kanyang balikat. Ang mga kamay niya ay marahang humahaplo sa likod nito, nagbibigay ng kahit kaunting kapanatagan. Pagkaraan ng ilang sandali, nang medyo kumalman na ang mga hikbi nito, tumayo siya. Halika na, mahinahon niyang sabi.
Hindi ka pwedeng manatili dito. Saan ako pupunta? Tanong ni Ilya, ang boses ay pagod na pagod. Sa akin. Hindi na ito tumutol. Tulad ng isang batang pagod, hinayaan niya si Mateo na akayin siya patayo at palabas ng apartment, palayo sa lugar na puno ng mga basag na pangarap. Sa apartment ni Mateo, ang lahat ay malinis at maayos. Isang stark na kaibahan sa kaguluhan na iniwan nila. Maingat niyang inalalayan si Ilya papunta sa malambot na sofa. Maghintay ka dyan. Igagawa kita ng mainit na sabaw. Pumunta si Mateo sa kusina at nagsimulang maghanda. Habang naghihiwa siya ng mga gulay, tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Chay. De Silva speaking. Good evening, Doctor. This is Atty. Mendoza, ang abogado ng pamilya ninyo. Kumunot ang noo ni Mateo. Attorney. May problema po ba? Wala namang problema, Hijo. Tumatawag lang ako para ipaalala ang isang mahalagang bagay tungkol sa huling habili ng iyong lolo. Ang final clause. Alam mo na ang tungkol sa deadline. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kutsilyo. Ang diwa ng kanyang lolo. Ang kondisyon na kailangan niyang matupad para sa mana. Isang bagay na pilit niyang itinatabi sa likod ng kanyang isipan. I have 3 months left, right? Tanong niya, pilit pinapanatili ang profesional na tono. Yes, Doctor. 3 months. Kailangan mong maikasal. Or else, ang lahat ng shares mo sa The Judes at sa foundation ay mapupunta sa pinsan mong si Paolo. I'm just reminding you. The board meeting is fast approaching. I understand, attorney. Thank you for the reminder. Ibinaba niya ang tawag. Napasandal siya sa kitchen counter at napapikit. Ang gulo. Ang lahat ay sabay-sabay na dumarating. Ang problema ni Ilya, ang problema sa pamilya niya. Paano niya haharapin ang lahat ng ito? Nang matapos ang sabaw, dinala niya ito sa sala. Nakita niya si Ilya, nakatulog na sa sofa, ang mukha'y payapa sa wakas, kahit na may bakas pa rin ang kalungkutan sa mga pilik mata nito. Umupo siya sa isang silya sa tapat nito at pinagmasdan ito. Ang babaeng ito. Ang kaibigan niya. Ang babaeng palihim niyang minamahal sa loob ng maraming taon. Ang makita itong ganito kasira ay parang dinudurog din ang sarili niyang puso. Gusto niyang protektahan ito. Gusto niyang alisin ang lahat ng sakit. Gusto niyang ibigay dito ang isang mundo kung saan hindi na ito muling iyak. At habang nakatingin siya sa natutulog na si Ilya, at habang umuugong sa kanyang isipan ang mga salita ng abogado, isang ideya ang unti-unting nabuo. Isang ideya na napakabaliw, napaka-imposible pero baka ito na ang solusyon sa lahat. Isang solusyon para sa kanya. At isang kanlungan para dito. Hinintay niyang magising si Ilya. Nang imulat nito ang mga mata at makita siya, isang anino ng pagkalito ang dumaan sa mukha nito. Matni. Tumayo si Mateo. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang sarili para sa pinakamalaking sugal ng kanyang buhay. Lumakad siya palapit dito, lumuhod sa harap ng sofa para magpantay ang kanilang mga mata. Leadri. Panimula niya, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi pa nito narinig mula sa kanya. Huminga siya muli. Paano kung magpakasal tayo? Ang mga salita ay lumutang sa hangin sa pagitan nila, mabigat at hindi ka panipaniwala. Paano kung magpakasal tayo? Nakatitig lang si Liana kay Mateo, ang utak niya isinusubukang iproseso ang tanong. Si Mateo, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang bato, ang kanyang takbuhan ay nagtatanong kung gusto niyang magpakasal dito. Ano? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang isip niya ay isang blankong pader, pagod sa kaiiyak, basag dahil sa katotohanan. Umupo si Mateo sa tabi niya sa sofa, nag-iingat na hindi sila masyadong magkadikit, na para bang natatakot na baka mas lalo lang siyang masaktan. Lia, pakinggan mo muna ako, mahinahon niyang sinabi, ang boses niya ay parang isang doktor na nagpapaliwanag ng isang komplikadong diagnosis. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi ito dahil sa awa o dahil sa kung ano paman. Huminga siya ng malalim. May problema ako, Lia. Isang malaking problema. May iniwang kondisyon ang lolo ko sa huling habilin niya.
Kailangan kong magpakasal sa loob ng susunod na 3 buwan. Kung hindi, lahat ng mana ko, ang posisyon ko sa ospital, ang foundation na pinaghirapan niya, ay mapupunta sa pinsan kong si Paolo. Pinagmasdan ni Elia ang mukha ni Mateo. Nakita niya ang sinseridad doon, pero higit sa lahat, nakita niya ang bigat ng problema nito. Bigla, nakaramdam siya ng hiya. Narito siya, umiiyak dahil sa sarili niyang wasak na puso, habang ang kaibigan niya ay maisarili palang pinagdadaanan. At ako, tanong niya, ang boses ay medyo bumalik na sa normal. Anong kinalaman ko dyan? Ikaw ang solusyon, Lia. At ako baka ako rin ang solusyon mo, paliwanag ni Mateo. Kailangan ko ng asawa. Ikaw, kailangan mo ng kanlungan. Isang lugar para makapagsimula ulit, malayo sa lahat ng sakit na dala ni Marco. Isipin mo ito, Lia. Hindi bilang isang totoong kasal. Isipin mo ito bilang isang kasunduan. Isang business arrangement. Business arrangement. Ang mga salitang iyon ay malamig at walang emosyon, ngunit sa puntong iyon, iyon mismo ang kailangan ni Lia. Ayaw na niya ng emosyon. Ayaw na niya ng pag-ibig. Napaso na siya. Nasunog. Isang kontrata, sabi niya, inuulit ang ideya. Isang kontrata, kumpirma ni Mateo. Magpapakasal tayo sa papel. Titira ka dito sa apartment ko. Walang mag-aasahan sa isa't isa, maliban sa pagiging magkaibigan. Tutulungan kitang makabangon. At tutulungan mo akong matupad ang huling habilin ng lolo ko. Kapag naging stable na ang lahat, kapag handa ka na ulit humarap sa mundo, pwede na nating tapusin ang kasunduan. Pwede na tayong mag-divorce. Walang samaan ng loob. Tumingin si Lia sa paligid ng maluwag at modernong apartment ni Mateo. Malinis. Tahimik. Ligtas. Isang mundo na malayo sa apartment na iniwan niya, isang lugar na ngayon ay puno na ng multo ng mga kasinungalingan. Ngunit ang pagpapakasal, kahit sa papel lang, parang isang napakalaking hakbang. Isang bagay na pinangarap niya na mangyari sa simbahan, suot ang puting bestida, kasama ang lalaking mahal niya. Hindi sa ganitong paraan. Hindi dahil sa desperasyon. Hindi ko alam, Mati, sabi niya, napayo ko. Masyadong mabilis. Masyadong malaki. Alam ko, malumanay na sabi ni Mateo. Pero isipin mo, Lia. Anong mangyayari kung babalik ka sa apartment mo? Mag-isa? Haharapin mo ang lahat ng mag-isa? Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Lia na nasa ibabaw ng coffee table. Isang email notification. Nang tingnan niya, galing ito sa bangko. Subject, Final Notice Payment. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Ang utang. Ang utang na kinuha ni Marco sa ilalim ng pangalan niya para sa negosyo daw nila. 100,000 piso. Isa sa maraming kasinungalingan. Bigla, ang lahat ng pag-aalinlangan ay napalitan ng isang malamig at matigas na katotohanan. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. At higit sa lahat, wala na siyang lakas ng loob na harapin ang lahat ng mag-isa. Ang alok ni Mateo, gaano man ito kabaliw, ay isang lubid na inihagis sa kanya habang nalulunod siya. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Mateo. Nakita niya roon ang pag-aalala, ang pagkakaibigan, at isang bagay na hindi niya mapangalanan, isang uri ng katatagan na handang sumalo sa kanya. Huminga siya ng malalim, isang hininga na tila nagpapahiwatig ng pagsuko at pagsisimula. Sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit desidido. Pumapayag ako. 2 araw ang lumipas. Ang seremonya ay mabilis at walang anumang emosyon gaya ng napagkasunduan. Naganap ito sa isang maliit na opisina sa City Hall. Walang mga bisita. Walang puting bestida, walang bulaklak. Tanging silang dalawa, isang hukom na mukhang pagod at 2 saksi na kinuha lang mula sa halway. Suot ni Lia ang isang simpleng beige na bestida. Si Mateo naman ay naka-business attire, diretso mula sa ospital. Nang tanungin sila ng hukom, ang kanilang mga D.I.do ay mahina at halos mekanikal. Pagkatapos ng ilang pirmahan, tapos na ang lahat. Congratulations, Lim E. and M. Res de Silva, sabi ng hukom nang walang ganang ngumiti. N. Res de Silva. Narinig ni Lia ang pangalan. Pakiramdam niya ay suot niya ang isang damit na hindi kanya.
Kakaiba. Mabigat. Sa biyahe pabalik sa apartment ni Mateo, walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina ng sasakyan. Pagdating nila, pinagbuksan siya ni Mateo ng pinto. Pumasok si Leah sa loob, dala ang isang maliit na maleta na naglalaman ng ilang damit na nagawa niyang kunin. Huminto sila sa gitna ng sala. Ang awkward na katahimikan ay tila mas makapal pa kaysa dati. Hindi na sila basta magkaibigan ngayon. Sa mata ng batas, sila ay mag-asawa. Si Mateo ang unang bumasag sa katahimikan. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Welcome home. Enres de Silva. Napatingin si Leah sa kanya. Sa ilalim ng artipisyal na ilaw ng sala, nakita niya ang kanyang kaibigan at ngayon ang kanyang asawa. Ang pangalan ay parang isang baluti. Isang pangakong hindi romantiko pero isang pangako ng kaligtasan. At sa unang pagkakataon sa loob ng 48 oras, nakaramdam siya ng isang maliit na hibla ng kapayapaan. Ang unang umaga ni Mateo bilang isang lalaking may asawa ay nagsimula sa isang nakakabinging katahimikan. Pagmulat pa lang ng kanyang mga mata, isang katotohanan ang agad na bumati sa kanya, hindi siya nag-iisa sa apartment. Nasa kabilang kwarto si Leah. Si Liana Reyes, hindi si Liana de Silva, ay natutulog sa ilalim ng parehong bubong. Bumangon siya at tahimik na nagtungo sa banyo. Habang nakatitig sa salamin, sinubukan niyang buuin sa kanyang isipan ang mga bagong panuntunan. Rule #1, distansya. Magkaibigan sila, pero ngayon ay may kasunduan. Kailangan ng malinaw na mga hangganan para walang masaktan. Rule #2, profesionalismo. Ito ay isang transaksyon. Tutulungan niya ito. Tutulungan siya nito. Simple lang. Walang puwang para sa emosyon. Rule #3, walang pag-asa. Ito ang pinakamahalaga. Hindi niya pwedeng kalimutan na ang lahat ng ito ay pansamantala lang. Hindi niya pwedeng umasa na ang peking kasal na ito ay magiging totoo. Pinatatag niya ang kanyang sarili. Kaya niya ito. Isa siyang doktor. Sanay siyang maging lohikal at kontrolado. Pero nang buksan niya ang pinto ng kanyang kwarto, ang lahat ng panuntunan na iyon ay tila naglaho na parang bula. Nakatayo si Leah sa kusina, nakatalikod sa kanya. Nagtitimpla ito ng kape. At suot nito ang luma niyang gray na t-shirt na may logo ng Athey Judas. Isang t-shirt na iniwan niya sa guest room. Ang t-shirt ay masyadong malaki para dito, umaabot hanggang sa gitna ng mga hita nito, na nag-iiwan sa kanyang mahahabang binti na nakalantad. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Mateo. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang simpleng eksena, pero para sa kanya, ito ang pinakadomestikong bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Breve de Silva. It's just a shirt. Huminga siya ng malalim. Good morning, sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nagulat si Leah at mabilis na lumingon. Isang bahid ng pamumula ang gumuhit sa mga pisngi nito nang mapagtanto kung ano ang suot. Ah, Matt. Good morning. Sorry, wala kasi akong dalang pantulog. Ito lang yung nakita ko sa kabinet. It's okay. Bagay sa'yo, sabi ni Mateo at agad niyang pinagsisihan ang mga salitang iyon. Masyadong personal. Masyadong totoo. Rule #2, broken. Para ibahin ang usapan, dumiretso siya sa stove. Hindi ka pa kumakain. Ipagluluto kita ng almusal. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Ako ang nagdala sa'yo dito, Leah. Responsibilidad kita, sabi niya, gamit ang salitang piresponsibilidad bilang isang kalasag. Umupo ka na lang dyan. Habang nagluluto siya ng itlog at sinangag, palihim niya itong sinusulyapan. Tahimik lang itong nakaupo sa may dining table, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Ang awkward na katahimikan ay nababalot ng amoy ng bawang at kape. Nang matapos silang kumain, naghahanda na si Mateo para umalis papuntang ospital. Isinuot niya ang kanyang necktie, pero tila ayaw makisama ng buhol nito. Tulungan na kita dyan, alok ni Leah, tumatayo mula sa kanyang upuan. Bago pa man siya makatanggi, nasa harapan na niya ito. Ang mga daliri nito, na sanay sa pag-aalaga bilang isang nurse, ay mahusay na inayos ang gusot niyang necktie. Napakalapit niya dito.
Naamoy niya ang banayad na amoy ng shampoo mula sa buhok nito. Hindi niya napigilang mapatingin sa mukha nito, sa mga pilik mata nito, sa paraan ng pagkagat nito sa ibabang labi habang nakatuon sa ginagawa. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Rule #1, shattered. Ayan, okay na, sabi nito, itinaas ang tingin at mumiti sa kanya. Isang maliit, totoong ngiti. Salamat, nautal niyang sagot. Mabilis siyang umatras, kinuha ang kanyang briefcase. Mauna na ako. Kinagabihan, ang kanilang bagong routine ay muling nasubok. Isang malakas na katok sa pinto ang gumambala sa kanilang tahimik na hapunan. Nang buksan ni Mateo ang pinto, bumungad sa kanya ang isang pamilyar, nakangising mukha. Paolo. Pinsan, bati ng kanyang nakatatandang pinsan, pumasok sa loob ng walang paanyaya. Ang mga mata nito ay agad na hinanap si Elia. So, ito pala ang misteryosong bride. Liana, right? I'm Paolo de Silva. Ang mas gwapong pinsan. Tumayo si Elia. Nice to meet you, Sir Paolo. Oh, please. Just Paolo, sabi nito, hinalikan ang kamay ni Elia na ikinainis ni Mateo. Kayo naman, hindi man lang nag-imbita. Isang bigla ang kasal. Napakaromantiko. Anong sikreto, Matt? May tinatago ba kayo? Ang bawat salita ni Paolo ay may dalang lason. Otomatikong inilagay ni Mateo ang kanyang braso sa paligid ng baywang ni Elia, hinila ito palapit sa kanya. Isang kilos na parehong pag-arte at proteksyon. When you know, Paolo. Wala nang dapat pang patagalin. Talaga ba? Tanong ni Paolo, ang mga matay mapanuri. Well, I wish you all the best, sana magtagal kayo. Ang hapunan ay naging isang interogasyon. Bawat tanong ni Paolo ay isang patibong. Saan sila nagkakilala? Kailan naging sila? Paano siya nag-propose? Sumasagot si Mateo gamit ang mga kalahating katotohanan, habang si Elia ay tahimik lang na sumasang-ayon, nagpapakita ng isang lakas na hinangaan ni Mateo. Nang sa wakas ay umalis na si Paolo, isang mabigat na katahimikan ang naiwan. Pasensya ka na kay Paolo, sabi ni Mateo kay Elia. Okay lang. Sanay na ako sa mga taong mapanubok, sagot ni Elia, isang pahiwatig sa kanyang nakaraan kay Marco. Nang pumasok na si Elia sa kanyang silid, nagtungo si Mateo sa pinto para i-double lock ito. Habang papalapit siya, narinig niya ang elevator na bumubukas sa dulo ng hallway at isang pamilyar na boses. Ang boses ni Paolo nakikipag-usap sa cellphone. Dahil sa kuryosidad, idinikit ni Mateo ang kanyang tainga sa pinto. Nakita ko na, sabi ni Paolo sa mahinang boses. May kakaiba. May amoy na ko. Hindi natural ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi yan tatagal. Kailangan ko lang ng matibay na ebidensya para maipakita sa board. Manmanan mo lang sila. Napakuyom ang mga kamao ni Mateo. Nanlamig ang buo niyang katawan. Tama ang hinala niya. Si Paolo ay hindi lang nanunubok. Nangangaso ito. At sila ni Elia ang kanyang puntirya. Ilang linggo ang lumipas. Para kay Liana, ang apartment ni Mateo ay unti-unting naging isang tunay na kanlungan. Ang paunang awkward na katahimikan ay napalitan ng isang komportableng routine. Sa umaga, siya ang naghahanda ng kape. Si Mateo naman ang nagluluto ng almusal. Sa gabi, sabay silang manonood ng balita bago sila pumasok sa kani-kanilang mga silid. Walang malalim na usapan. Walang pag-uusap tungkol sa nakaraan. Ngunit sa mga simpleng kilos, sa paraan ng pag-abot ni Mateo ng isang basong tubig nang hindi niya hinihiling, o sa paraan ng pag-aayos niya ng kanyang puting coat bago ito umalis, nararamdaman ni Elia ang isang uri ng pag-aalaga na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga sugat sa kanyang puso ay nagsisimula ng maghilom. Dahan-dahan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang bagong kwarto, muli niyang nakita ang kahon ng pregnancy test na itinago niya. Ang bagay na nagdulot sa kanya ng pinakamatinding saya at pinakamatinding sakit sa loob ng iisang oras. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Napansin niyang ilang linggo na siyang delayed. Noong una, inakala niyang dahil lang ito sa stress. Pero paano kung totoo ang unang resulta? Ang ideya ay nagdulot sa kanya ng isang matinding takot. Isang anak ni Marco. Ngayon,
Hindi pwede. Agad siyang pumunta sa pinakamalapit na pharmacy at bumili ng 2 bagong pregnancy test kit. Pag-uwi sa apartment, nanginginig ang mga kamay na ginawa niya ang test. Pagkatapos ng 5 minuto na parang 1 taon, tiningnan niya ang resulta. Isang guhit. Tiningnan niya ang pangalawang test. Isang guhit pa rin. Negatibo. Isang malaking hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya. Napaupo siya sa sahig ng banyo at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na kalayaan. Walang anak. Walang natitirang pisikal na ugnayan kay Marco. Ang nakaraan ay tapos na talaga. Kinabukasan, pumasok si Elias at kay Judas na may bagong sigla. Kahit na isa pa ring peking kasal ang sitwasyon nila, pakiramdam niya ay kayanan niyang harapin ang mundo. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang rounds nang makita niya si Mateo na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga resident doctor. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Mateo. Isang sikretong ngiti na para lang sa kanya. Ibinalik niya ang ngiti at nakaramdam siya ng isang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan, isang kilig na hindi niya inaasahan. Ang mga simpleng sandaling iyon sa ospital ang nagiging paborito niyang bahagi ng araw. Ang pag-aabot niya ng medical chart kay Mateo, ang sabay nilang pagkakape sa cafeteria, ang mga simpleng tikamusta sa hallway. Ang kanilang peking relasyon ay nagiging mas madali, mas natural. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Habang kumakain siya ng tanghalian sa cafeteria, isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Leah. Nanginig ang buo niyang katawan nang marinig ang boses na iyon. Ang boses na minsan ay musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay tunog ng isang bangungot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo sa harap niya si Marco. Mas payat ito ngayon at may madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero ang ngiti sa kanyang mga labi ay pareho pa rin, ang ngiting mapang-akit at puno ng pagkukunwari. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Leah, agad na tumayo. Gusto lang kitang makausap, Leah. Please, pakiusap ni Marco, sinusubukang abutin ang kanyang kamay, pero mabilis niya itong iniwas. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Ikaw ang mahal ko, Leah. Ikaw lang. Tumawa si Leah ng walang saya. Talaga ba, Marco? Pagkatapos ng lahat, huwag mo akong gawing tanga. Totoo ang sinasabi ko. Si Clarice wala lang yun. Isang pagkakamali. Handa akong gawin ang lahat para bumalik ka sa akin, sabi niya, ang mga mata ay nagmamakaawa. Nakita ni Leah ang desperasyon sa mukha nito. Pero wala na siyang naramdamang awa. Ang nararamdaman niya ay galit. At lakas. Ang lakas na iyon ay galing kay Mateo, galing sa kaligtasang ibinigay nito. Wala ka nang babalikan, Marco, matigas niyang sabi. Tapos na tayo. At isa pa, kasal na ako. Ang salitang kasal ay lumabas sa kanyang bibig ng may bigat at kapangyarihan. Ang mukha ni Marco ay nagbago. Nawala ang pagkukunwari. Napalitan ito ng gulat at pagkatapos ay ng isang madilim na galit. Kasal? Kanino? Sa doktor na iyon? Sa kaibigan mo? Ang boses niya ay naging mapanlait. Ganoon ka kabilis makahanap ng kapalit? O baka naman matagal niyo nang niloloko akong dalawa? Umalis ka na, sabi ni Leah, ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap ng maayos, sigaw ni Marco at akma siyang hahawakan sa braso. Sinabi niyang umalis ka na. Isang boses ang pumagitna sa kanila. Malamig. May otoridad. Pareho silang lumingon. Nakatayo roon si Mateo, ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata ay nakatutok kay Marco na parang isang hayop na handang umatake. Sino ka para makialam dito? Usapan naming mag-asawa to, mayabang na sabi ni Marco. Hindi, mariing sabi ni Mateo, lumapit siya at tumayo sa tabi ni Leah, ang kamay ay banayad na inilagay sa likod nito. Usapan namin to ng asawa ko. At kung hindi ka aalis sa loob ng 5 segundo, tatawag ako ng security. Nagkatinginan sila ni Marco, isang paligsahan ng titig. Ang yabang ni Marco ay unti-unting natunaw sa ilalim ng malamig at determinadong tingin ni Mateo. Sa huli, si Marco ang unang sumuko. Bago ito tumalikod, tumingin ito kay Leah, ang mga mata ay nagbabaga sa galit. Magsisisi ka, Leah,
pagbabanta nito sa isang pabulong na halos sila lang ang makarinig. Ikaw at yang bago mong asawang doktor. At pagkatapos, mabilis itong naglakad paalis, nawala sa karamihan ng mga tao sa cafeteria. Naiwan si Lea na nanginginig. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo na mas humigpit sa kanyang likod, isang matatag na presensya sa gitna ng kaguluhan. Okay ka lang, tanong ni Mateo, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango lang si Elia, hindi makapagsalita. Ang multo ng kahapon ay bumalik. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito multo. Isa na itong malinaw na banta. Ang pagbabanta ni Marco ay umalingaw sa isipan ni Mateo buong araw. Hindi ito basta-bastang salita ng isang taong nasaktan. Mayroon itong bigat, isang madilim na pangako na nagdulot ng isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya gustuhin ang itsura sa mga mata ni Marco, isang itsura ng taong desperado, at ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga desperadong bagay. Hindi niya maaaring ipagsawalang bahala ito. Hindi kung si Elia ang nakataya. Kinagabihan, pagkatapos niyang siguraduhin na si Elia ay kalmado na at natutulog na sa kanyang silid, pumasok si Mateo sa kanyang study. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop, ngunit sa halip na mga medical journal ang buksan, nag-type siya sa search bar, Private Investigator Manila. Kinabukasan, sa isang tahimik na coffee shop malayo sa ospital, nakipagkita si Mateo sa isang lalaking nasa mid-negatibo 40, may bigot at suot na simpleng polo shirt. Ang pangalan niya ay Mang Tonyo. Mukha siyang ordinaryong empleyado, pero ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo, Dulcie? Tanong ni Mang Tonyo pagkatapos uminom ng kanyang kape. Inilabas ni Mateo ang isang litrato ni Marco na nakuha niya mula sa isang lumang social media post ni Elia. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa lalaking ito. Marco Gonzalez. Trabaho, mga kaibigan, mga kaaway at lalo na mga utang. Tumango si Mang Tonyo, kinuha ang litrato. Madali lang yan, Dulcie. Bigyan mo ako ng 2 araw. Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, mas naging protektibo si Mateo kay Elia. Hinahatid at sinusundo niya ito sa ospital. Kung may late night shift ito, naghihintay siya sa kanyang opisina hanggang matapos ito. Hindi niya sinabi kay Elia ang tungkol sa private investigator, ayaw na niyang dagdagan pa ang mga alalahanin nito. Sa mga sandaling iyon, napansin niya ang isang pagbabago kay Elia. Mas madalas na itong umingiti. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, isang tingin na puno ng pasasalamat. At isang gabi, habang nag-uusap sila tungkol sa isang nakakatawang pasyente, narinig niya itong tumawa, isang tunay, malakas na tawa na matagal na niyang hindi naririnig. Ang tunog na iyon ay mas epektibo pa kaysa sa anumang gamot para sa pagod niyang kaluluwa. Isang gabi, habang naglilinis si Mateo ng kanyang study, nakita niya ang isang maliit na basurahan sa ilalim ng mesa ni Elia sa sala. Sa loob nito, nakita niya ang isang pamilyar na kahon. Isang pregnancy test kit. At sa tabi nito, isa pa. Bigla siyang kinabahan. Kinuha niya ang mga kahon at tiningnan. Parehong negatibo. Isang kakaibang halo ng emosyon ang dumaan sa kanya. Una ay ginhawa. Isang malaking ginhawa na walang anak na mag-ugnay kay Elia kay Marco habang buhay. Ngunit kasunod nito, isang maliit, halos hindi niya matukoy na pakiramdam ng panghihinayang. Ang ideya ng isang maliit na bata na tumatakbo sa apartment, ang ideya ng pagiging ama. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Rule #3 de Silva. Walang pag-asa. Ang kasunduan nila ay para protektahan si Elia, hindi para buuin ang sarili niyang mga pangarap. Pagkaraan ng 2 araw, tumawag si Mang Tonyo. Nagkita sila sa parehong coffee shop. Inilapag ni Mang Tonyo ang isang brown envelope sa mesa. Ayan na, Dulcie. Ang buong buhay ni Ginoong Marco Gonzalez, sabi nito. Binuksan ni Mateo ang envelope. Sa loob ay mga litrato at dokumento. Ang unang pahina ay isang summary. Si Marco Gonzalez ay walang permanenteng trabaho. Isang key freelancer, pero ang totoo, wala itong pinagkakakitaan. Nakatira ito sa isang maliit na apartment na 2 buwan nang hindi nababayaran ang upa. At ang pinakamatindi, mayroon itong malaking utang. Halos ₱250,000. Hindi sa bangko, kundi sa isang kilalang loan shark sa Tondo na nagngangalang Imang Romy.
Kilala iyang si Mang Romy Dosi, paliwanag ni Mang Tonyo. Hindi iyan nagbibiro sa paniningil. Kung hindi ka makabayad, buto mo ang ibabayad mo. Nanlamig si Mateo. Ngayon, naiintindihan na niya ang desperasyon ni Marco. Habang binubuklat niya ang mga susunod na pahina, nakita niya ang mga surveillance photos. Mga litrato ni Marco na kasama ang iba't ibang tao. At pagkatapos, nakita niya ang isang serye ng mga litrato na nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Marco, palaging kasama ang iisang babae. Ang babaeng nakita ni Elia sa cellphone nito. Si Clarice. Maganda, mukhang sopistikada. Magkahawak kamay sila sa mall, magkayakap sa isang madilim na bar, naghahalikan sa loob ng isang kotse. Malinaw na hindi ito isang simpleng kipagkakamali. Sila ay nasa isang seryosong relasyon. At pagkatapos, sa huling pahina ng report, may isang litrato na tila yumanig sa buong pundasyon ng lahat ng kanyang nalalaman. Isang litratong kuha sa labas ng isang restaurant. Naroon si Marco at si Clarice, masayang nag-uusap. Ngunit hindi lang sila ang nandoon. Kasama nila sa mesa ang isang matandang lalaki na may peklat sa mukha. Sino siya? Tanong ni Mateo, itinuturo ang lalaki. Tumingin si Mang Tonyo sa litrato. Ah! Yan si Mang Romy Dosi. Ang loan shark. Napatingin si Mateo mula sa litrato papunta kay Mang Tonyo. Ang isip niya ay mabilis na nagdurugtong-dugtong sa mga piraso ng puzzle. Magkasama sila. Ang nagpautang at ang umutang kasama ang babae niya. Hindi lang yan, Dosi, sabi ni Mang Tonyo, itinuturo ang isang maliit na detalye sa ibaba ng litrato. Isang caption. Basahin mo. Binasa ni Mateo. Marco Gonzalez, Clarice Chua, at ang ama nitong si Amy Romeo Romy Chua. Para siyang binuhusan ng isang drum ng yelo. Si Clarice, ang babae ni Marco, ay anak pala ng kinautangan nito. Hindi ito isang simpleng love affair. Hindi ito isang simpleng pambababae. Ang lahat ng ito ay mas komplikado. Mas malalim. At mas mapanganib. Anong klaseng gulo ang pinasok ni Lia? Anong klaseng tao itong si Marco? Ginamit ba niya si Elia para sa pera? Ginamit ba niya ang relasyon nila para pagtakpan ang kanyang mga problema? Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Mateo. Isang text message mula kay Mang Tonyo kahit na magkaharap sila. Dosi, may isa pa. Hindi ko na isama sa report kasi kailangan ng kumpirmasyon. Pero may source ako na nagsabi, bago pa man kayo ikasal ni Maam Lia, may nag-utos na imbestigahan din si Maam. Ang target ay hindi lang siya, kundi ang koneksyon niya sa'yo. Nabitawan ni Mateo ang hawak na mga litrato. Ang mga ito ay nagkalat sa ibabaw ng mesa, isang koleksyon ng mga kasinungalingan at panluloko. Ang paghinga niya ay bumigat. Ang malamig na kaba na kanina inararamdaman ay napalitan ng isang nag-aalab na galit at takot. Hindi lang pala si Elia ang biktima dito. Mula sa simula, si Elia ay hindi ang target. Siya ay ang pain. Ang tunay na target ay siya. Ang kanyang pangalan. Ang kanyang pera. Ang De Silva. Ang buong relasyon ni Marco kay Lia ay hindi isang aksidente. Ito ay isang plano. Isang masalimuot at mapanganib na plano. At ang paghihiwalay nila, ang pag-atake kay Lia sa emosyonal na paraan, ay maaaring isang kalkuladong hakbang para itulak si Lia papunta sa kanya, ang mayamang doktor, ang matalik na kaibigan, ang tiyak na sasalo dito. Ang lahat ng nangyari ay hindi lang isang simpleng heartbreak. Ito ay isang setup. Napakuyom ang kamao ni Mateo sa ibabaw ng mesa, ang kanyang mga buto ay namuti sa higpit. Napatingin siya sa labas ng bintana ng coffee shop, sa mga taong naglalakad na walang kamalay-malay. Isang ahas ang pinapasok niya sa kanyang tahanan. Hindi, mas malala pa. Isang buong pugad ng ahas ang nakapalibot sa babaeng pinangakuan niyang proprotektahan. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi pa ito alam ni Lia. Ang babaeng akala niya ay naghihilom na mula sa isang simpleng pagtataksil, ay nasa gitna pa rin pala ng isang mas malaking bagyo, at wala itong kamalay-malay. Ang insidente sa cafeteria ay nag-iwan ng marka kay Eliana. Ngunit hindi ito marka ng takot, kundi marka ng isang bagong tuklas na lakas. Ang paraan ng pagtatanggol sa kanya ni Mateo, ang walang alinlangan, matatag, at publikong pag-angkin sa kanya bilang i-asawa ko,
ay nagtanim ng isang bagay sa kanyang puso. Isang binhi ng tiwala. Sa mga sumunod na araw sa ospital, mas naging komportable si Elia sa kanyang ipapel. Ang peking kasal ay nagsimulang magkaroon ng pakiramdam ng isang tunay na sandalan. Ngunit ang mga anino ay laging nag-aabang sa mga sulok. Isang hapon, habang nag-aasikaso si Elia ng isang pasyente, nilapitan siya ng isa sa mga pinaka-senior na surgeon sa F. Judes, si E. Alcaraz. Isang lalaking kilala sa kanyang kahusayan, ngunit mas kilala sa kanyang pagiging masungit at mapanuri. Nurse Reyes, sabi ni E. Alcaraz, ang boses ay may bahid ng pangmamaliit habang tinitingnan ang chart na hawak ni Elia. O dapat ba, Jim Reyes de Silva na ang itawag ko sa'yo? Reyes pa rin po sa trabaho, Dosi, magalang na sagot ni Elia. I see, sabi ni E. Alcaraz, hindi inaalis ang tingin sa chart. Masyadong mataas ang dosage ng gamot na ito para sa isang pasyenteng may ganitong kondisyon. Sigurado ka bang tama ang pagkaka-encode mo ng utos ni E. Santos? Napakunot ang noo ni Elia. Muli niyang sinuri ang chart. Tama po ang nailagay ko, Dosi. Ito po mismo ang isinulat na order ni E. Santos. Talaga ba? Dahil ang isang pagkakamaling ganito, nurse, ay maaaring ikamatay ng pasyente, sabi ni E. Alcaraz, ang boses ay sapat na malakas para marinig ng ibang mga nurse at pasyente sa malapit. Siguro ay masyado kang distracted nitong mga nakaraang araw. Ang biglaang pag-aasawa ay maaaring makaapekto sa focus ng isang tao, lalo na kung ang napangasawa ay isang de Silva. Naramdaman ni Elia na namula ang kanyang mukha. Ang mga salita ay parang mga dagang tumutusok sa kanyang balat. Ipinapahiwatig nitong nakuha niya lang ang lahat dahil sa pangalan. Ipinapahiya siya nito sa harap ng lahat. Wala pong kinalaman ang personal kong buhay sa trabaho ko, Dosi, sagot niya, pilit na pinapanatili ang kanyang profesionalismo. Well, mukhang mayroon, giit ni E. Alcaraz, handa nang magsalita pa. May problema ba dito, D. Alcaraz? Isang boses, kalmado ngunit may bakal na bigat, ang pumutol sa tensyon. Si Mateo. Nakatayo ito sa likod ni E. Alcaraz, ang mukha ay seryoso at ang mga mata ay nakatutok sa matandang doktor. Chay. De Silva, sabi ni E. Alcaraz, bahagyang nabigla. Inaalam ko lang itong posibleng pagkakamali ng asawa mo. Kinuha ni Mateo ang chart mula sa kamay ni E. Alcaraz. Tiningnan niya ito saglit. Walang mali dito, sabi ni Mateo, ang boses ay malamig. Ito ang standard na dosage na kasama sa bagong protocol na ako mismo ang nag-approve noong 1 linggo. Bilang isang senior surgeon, inaasahan kong updated ka sa mga ganitong bagay. Natigilan si E. Alcaraz. Ang pamumula ay lumipat mula sa mukha ni Elia papunta sa kanya. At isa pa, dagdag ni Mateo, itinaas ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni E. Alcaraz. Kung mayroon kang issue sa performance ng isang nurse, dinadaan iyan sa head nurse, hindi sa pamamagitan ng pampublikong pamamahiya. Lalo na kung ang nurse na iyon ay asawa ko. Naintindihan mo ba? Walang nagawa si E. Alcaraz, kundi tumango at mabilis na umalis, ang buntot ay nakapagitna sa kanyang mga hita. Naiwan si Elia na nakatayo roon, ang puso ay malakas na tumitibok. Muli, ipinagtanggol siya ni Mateo. At sa pagkakataong iyon, sa harap ng lahat, naramdaman niya ang isang alon ng pasasalamat na napakalakas, na halos katumbas na ng pagmamahal. Kinagabihan, ang pakiramdam na iyon ay dala pa rin ni Elia. Ang hapunan nila ay naging mas magaan. Nagkwentuhan sila tungkol sa ospital, nagtawanan sa mga kalokohan ng mga pasyente. Maliligo lang ako, sabi ni Mateo pagkatapos, tumayo mula sa mesa. Pumunta si Elia sa sala para kunin ang isang libro. Ngunit napansin niya ang laptop ni Mateo na naiwang bukas sa ibabaw ng coffee table. Mukhang may ginagawa ito bago sila kumain at nakalimutang isara. Lalapitan niya sana ito para isara ng isang pamilyar na mukha ang nakita niya sa screen. Isang litrato ni Marco. Napatigil siya. Bakit may litrato si Mateo ni Marco sa laptop niya? Hinawakan niya ang mouse, ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Nakita niya ang isang folder na may pangalang TE file. Binuksan niya ito. Ang bumungad sa kanya ay isang koleksyon ng mga dokumento at litrato. Ang isip niya ay mabilis na nagproseso ng bawat isa. Ang mga utang ni Marco.
Ang mga litrato nito kasama si Clarice. Ang mga bagay na ito ay masakit pero alam na niya. Pero habang nag-scroll siya pababa, may mga bago siyang nakita. Isang profile ni Clarice at sa ilalim ng pangalan nito, ang pangalan ng kanyang ama, Romeo Romy Chua. At sa tabi nito, sa panaklong, loan shark. Naramdaman niyang huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nagpatuloy siya sa pag-scroll, ang mga kamay ay nanginginig na. Nakita niya ang isang kopya ng isang report. Binasa niya ang mga salita at ang bawat isa ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang buong relasyon kay De Reyes ay lumalabas na isang pakanadi. Ang target ay hindi ang subject, kundi ang koneksyon nito kay Yifi. De Silva D. Siya ay ginamit lamang bilang pain para mapalapit sa tunay na target. Pain. Siya ay pain. Ang 5 taon. Ang mga pangarap. Ang mahal kita. Ang lahat isang malaking, masalimuot na kasinungalingan. Hindi lang siya niloko. Ginamit siya. Ginawa siyang isang tangang kasangkapan sa isang laro na hindi niya alam na nilalaro pala. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang kaninang mainit na pakiramdam ng pasasalamat kay Mateo ay napalitan ng isang nakapapasong lamig. Alam niya. Alam ni Mateo ang lahat ng ito. Kailan pa? Bago pa man sila ikasal. Kaya ba siya nito inalok ng kasal? Dahil sa awa? Dahil isa siyang kaawa-awang biktima? O mas malala pa, parte ba siya ng larong ito? Ang pakiramdam ng kaligtasan ay gumuho. Ang kanlungan ay naging isang kulungan na gawa sa mga lihim. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis niyang iniwan ang laptop, ngunit hindi niya naisip na isara ito. Umupo siya sa sofa, sa dilim, ang katawan ay naninigas. Leia! Bakit madilim dito? Tanong ni Mateo, ang boses ay puno ng pag-aalala, habang lumalabas ito ng kwarto, tuyo na ang buhok at nakasuot ng pangtulog. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumayo, ang bawat galaw ay mabigat. Hinarap niya si Mateo, ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara na nagtatago sa naggangalit na bagyo sa loob niya. Ang boses niya, nang sa wakas ay lumabas ito, ay nanginginig, hindi sa luha, kundi sa isang malamig na galit. Gaano mo nakatagal alam to, Matt? Tanong niya, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. At ano pa ang hindi mo sinasabi sa akin? Ang tanong ni Liana ay parang isang matulis na bubog na tumusok sa katahimikan ng apartment. Gaano mo nakatagal alam to, Matt? Napatingin si Mateo sa laptop na nakabukas pa rin, ang liwanag nito ay nagbibigay ng isang malamig na ilaw sa mukha ni Lia. Nahuli siya. Ang lahat ng lihim na pilit niyang itinago para protektahan ito ay nakalantad na ngayon, hindi bilang isang kalasag, kundi bilang isang sandata na nakatutok mismo sa kanya. Lia, magpaliwanag ako, sabi niya, ang boses ay desperado. Lumakad siya palapit, pero umatras si Lia na parabang natatakot na mahawakan. Kailan pa, Matt? Ulit ni Lia, ang boses ay mas matigas na ngayon, walang bakas ng luha, na mas lalong nakakatakot. Napabuntong hininga si Mateo. Ilang linggo na. Pagkatapos kang guluhin ni Marco sa ospital. Nag-alala ako. Kaya kumuha ako ng investigador. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Lia. Investigador. Siyempre. Dahil ganoon naman ang ginagawa ng mga De Silva, hindi ba? Lahat ay kinokontrol. Lahat ay minamanipula. Hindi yun ganoon, Lia. Ginawa ko yun para protektahan ka. Giit ni Mateo, ang boses ay tumataas na rin. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang mga taong to. May utang siya sa isang loan shark. Ginamit ka niya. At ano naman ang ginawa mo? Sigaw ni Lia, at sa wakas, ang pader na itinayo niya ay gumuho, at ang sakit ay bumuhos. Ginamit mo rin ako. Ginamit mo ang kahinaan ko. Nung gabing iyon, nung wasak na wasak ako, inalok mo ko ng kasal. Dahil alam mong wala akong ibang pupuntahan. Dahil alam mong kailangan mo ako para sa mana mo. At habang nagpapanggap akong asawa mo, habang pinaniniwala mo akong ligtas ako dito, alam mo pala ang buong katotohanan. So kasama ba sa kontrata ang pagiging tanga ko, Matt? Ang bawat salita ay isang sampal. Nasasaktan si Mateo, hindi dahil sa galit ni Lia, kundi dahil sa katotohanang nakapaloob sa mga salita nito. Mula sa pananaw nito, ganoon niya ang itsura ng lahat.
Hindi totoo yan. Ang alin ang hindi totoo? Na isa lang akong piyesa sa laro ninyong mayayaman? Una, pain ako ni Marco. Ngayon, ano ako sa'yo? Isang business partner na kailangan mo para makuha ang pera mo. Hindi. Sa wakas, sumigaw si Mateo, ang kanyang pagiging kalmado ay ganap nang nawala. Ang sakit at frustrasyon ng maraming taong pagtatago ng nararamdaman ay sumabog. Ginawa ko to dahil. Huminto siya. Halos masabi na niya. Halos aminin na niya ang lahat. Dahil mahal kita. Ngunit paano niya sasabihin iyon ngayon? Sa gitna ng galit at kawalan ng tiwala? Lalabas lang itong isa pang kasinungalingan, isa pang paraan para manipulahin ito. Ibinalik niya ang kanyang pader. Ang kanyang proteksyon. Ang kanyang lohika. Dahil kaibigan kita, Lia. Dahil mahalaga ka sa akin, sabi niya, at ang mga salitang iyon, kahit totoo, ay kulang na kulang. Isa itong pag-urong at alam nilang pareho. Para kay Lia, iyon na ang huling patunay. Biglang tumunog ang cellphone ni Mateo. Nang tingnan niya, pangalan ni Paolo ang nasa screen. Agad niya itong pinatay. Huwag mo siyang pansinin. Pero huli na. Nakita na ni Lia. Siyempre, mapait na sabi ni Lia. Tumatawag ang tunay mong pamilya. Baka kailangan niyo ng pag-usapan kung paano niyo paghahatian ang mga nakuha niyo. Lia, wag naman ganyan. Tapos na tayo mag-usap, Matt. Tumalikod si Lia at naglakad papasok sa kanyang kwarto. Isang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ang naiwan, isang tunog na mas masakit pa kaysa sa lahat ng sigaw nila. Naiwan si Mateo sa sala, nakatayo, talunan. Gusto niyang kumatok. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pilitin itong makinig. Pero alam niyang wala ng silbi. Sinira niya ang pinakamahalagang bagay, ang tiwala nito. Umupo siya sa sofa, ipinatong ang kanyang mga siko sa tuhod, at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Isang surgeon na kayang magdugtong ng mga ugat at buto, pero hindi kayang ayusin ang isang basag na puso at tiwala. Ilang minuto siyang nanatiling ganoon, nakikinig sa katahimikan mula sa kabilang kwarto. Katahimikang mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na bagyo. Biglang tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang emergency call mula sa ospital. Isang multiple car pile-up sa EDSA. Kailangan siya sa operating room. Ito ang kanyang trabaho. Ang kanyang tungkulin. Isang bahagi ng kanyang buhay na kaya niyang kontrolin. Nag-iwan siya ng isang mabilis na text kay Lia, may emergency sa ospital. Babalik ako agad. Mag-usap tayo. Pagkatapos, umalis na siya. Ang operasyon ay tumagal ng halos 4 na oras. Nang matapos ito, pagod na pagod si Mateo, ngunit ang tanging nasa isip niya ay si Lia. Kailangan niyang umuwi. Kailangan nilang ayusin ito. Pagdating niya sa apartment building, 3:00 na ng madaling araw. Tahimik ang lahat. Pagbukas niya ng pinto, isang kakaibang lamig ang sumalubong sa kanya. Ang apartment ay masyadong tahimik. Masyadong walang laman. Lia, tawag niya, ang boses ay pagod. Walang sumagot. Naglakad siya papunta sa kwarto nito. Bukas ang pinto. Pumasok siya at ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Ang kama ay maayos na nailigpit. Ngunit ang aparador ay bahagyang nakabukas. Sa loob, may isang malaking bakanting espasyo kung saan dating nakasabit ang ilang damit ni Lia. Ang maliit na maleta na dala nito noong unang araw ay wala na. Nagmamadali siyang bumalik sa sala, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. At doon, sa ibabaw ng coffee table, sa tabi mismo ng laptop na nagsimula ng lahat, may isang piraso ng papel. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Isang maikling sulat kamay. Ang pamilyar na sulat ni Lia. Kailangan ko ng panahon na mag-isa. Iyon lang. Walang paalam. Walang paliwanag. Nabitawan ni Mateo ang papel. Napasandal siya sa pader, ang lakas ay tila biglang umalis sa kanyang mga binti. Umalis siya. Iniwan siya ni Lia. Sa gitna ng gabi, habang nagliligtas siya ng buhay ng ibang tao, ang sarili niyang mundo ay gumuho. Naramdaman niya ang isang matinding takot na hindi niya pa naramdaman noon. Isang takot na mas malala pa kaysa sa pagharap sa isang kritikal na operasyon. Mag-isa si Lia sa labas.
Galit. Nasasaktan. At walang kamalay-malay na may mga aninong nagmamasid sa kanya, naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang numero nito. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Tinawagan niya ulit. At ulit. At ulit. Pareho pa rin ang sagot. Pinatay niya ang telepono. O baka tinapon. Saan siya pupunta? Saan siya hahanapin ni Mateo sa malawak na syudad na ito? Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Paolo. Posible kayang si Paolo ang nag-udyok dito. Posible kayang tinawagan nito si Lia pagkaalis niya. At isa pang pangalan. Isang pangalan na nagdulot ng yelo sa kanyang mga ugat. Marco. Kailangan niyang mahanap si Lia. Kailangan niyang mahanap siya bago pa siya mahanap ng iba. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang susi at muling lumabas ng apartment. Ang kanyang isip ay ligaw na nag-iisip kung saan magsisimula. Wala siyang ideya na sa parehong sandali, si Liana ay nakaupo sa isang malamig na bangko sa isang halos walang taong parke. Yakap-yakap ang sarili laban sa lamig ng madaling araw. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nagtatanong sa sarili kung saan siya nagkamali at kung saan siya tutungo mula dito. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Liana. Nakaupo siya sa isang bakal na bangko sa gitna ng isang parke na halos walang tao. Yakap-yakap ang sarili. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang poste ng ilaw na ang ningning ay tila nilalamon ng paparating na umaga. Dito sila madalas magpunta ni Mateo noong mga panahong simple pa ang lahat, noong mga panahong magkaibigan pa lang ang tawag nila sa isa't isa. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, mainit sa gitna ng lamig. Pagsisisi. Iyon ang salitang bumabalot sa kanya. Pagsisisi sa kanyang biglaang pag-alis. Nasaktan siya. Pakiramdam niya ipinagtaksilan siya. Pero habang tumatagal siya sa lamig ng labas, mas lalo niyang nararamdaman ang init at kaligtasan ng apartment ni Mateo. Mali ba siya? Masyado ba siyang naging marahas? Paano kung totoo ang sinabi ni Mateo? Paano kung ginawa niya lang ang lahat para protektahan siya? Isang surgeon na sanay sa pagkontrol. Marahil, iyon lang ang alam niyang paraan para ayusin ang isang problemang kasing gulo ng buhay niya. Napasubsob siya sa kanyang mga palad. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng takot. Takot para sa sarili niya. At, sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, takot para kay Mateo. Iniwan niya ito ng walang paliwanag. Siguradong nag-aalala na iyon. Alam mo, palagi kong alam na dito kita mahahanap. Napaangat ang ulo ni Lia. Ang boses na iyon. Nakatayo sa harap niya si Marco, ang kanyang anino ay mahaba sa ilalim ng ilaw ng poste. May ngiti sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay may kakaibang kislap, isang kislap ng tagumpay at ng isang bagay na mas madilim. Paano mo ako nahanap? Nauutal na tanong ni Lia, agad na tumayo. May mga ibon pa rin namang nagsitsismis, Lia, sabi niya, dahan-dahang lumalapit. Ang mahalaga, nagkita na ulit tayo. Nakita mo na, hindi ba? Hindi para sa iyo ang mundong iyon. Ang mga De Silva, gagamitin ka lang nila. Ako, Lia, ako ang pamilyar sa iyo. Ako ang nakakakilala sa iyo. Umalis ka, Marco, matigas na sabi ni Lia, umatras. Bakit? Dahil sa kanya? Dahil sa doktor na iyon? Tumawa si Marco. Lia, bumalik ka na sa akin. Ayusin natin to, kalimutan na natin ang lahat. Magbabayad ako ng utang. Magsisimula tayo ulit. Hindi, mariing sabi ni Lia. Hindi na ako babalik sa'yo. Hinding-hindi na. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay ganap na naglaho. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng inis at desperasyon. Hindi, ulit niya, ang boses ay naging mas mapanganib. Wala kang pagpipilian, Lia. Kailangan kita. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Lia. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako, sigaw ni Lia, sinusubukang kumawala. Hindi. Sasama ka sa akin, giit ni Marco, hinihila siya. May kailangan ka lang kausapin. Magiging maayos ang lahat? Ayoko. Bitiwan mo ako.
Biglang isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanila, kasabay ng isang malakas na pagpreno ng gulong sa aspalto. Isang itim na disigu ang huminto ilang talampakan lang mula sa kanila. Bumukas ang pinto ng driver at isang pamilyar na figura ang mabilis na lumabas. Si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at galit. Ang kanyang buhok ay magulo at suot pa rin niya ang kanyang scrubs. Malinaw na hindi pa ito umuuwi. Hinahanap siya nito buong gabi. Bitiwan mo siya, sigaw ni Mateo, ang boses ay umalinggaw sa katahimikan ng parke. Binitawan ni Marco si Elia at hinarap si Mateo. Kasabay nito, isang-isa pang lalaki ang bumaba mula sa passenger seat, mas malaki, mas magaspang ang itsura. Ayan na pala ang kabalyero, sarkastikong sabi ni Marco. Huli ka na, Dosi. Uwi na kami ng asawa ko. Hindi siya sasama sa'yo, sabi ni Mateo, dahan-dahang lumalapit, ang kanyang katawan ay handa sa anumang mangyayari. Nagsimula ang kaguluhan. Sinugod ng kasama ni Marco si Mateo. Umiwas si Mateo at sinuntok ito, ngunit mas malaki ang kalaban. Si Marco naman ay muling hinablot si Elia. Mateo, tulong, sigaw ni Elia, habang pilit siyang hinihila ni Marco papunta sa kotse. Nakita ni Mateo ang nangyayari. Sa kabila ng pakikipaglaban sa malaking lalaki, nagawa niyang itulak ito ng malakas. Mabilis siyang tumakbo at sinuntok si Marco sa mukha, dahilan para mabitawan nito si Elia. Takbo, Lia. Pumunta ka sa likod ko, sigaw ni Mateo. Ngayon, dalawa na sila laban kay Mateo. Suntok. Sipa. Mga ungol ng sakit. Ang lahat ay isang magulong imahe sa paningin ni Elia. Si Mateo, isang doktor na ang mga kamay ay nilikha para magligtas ng buhay, ay nakikipaglaban na parang isang hayop para protektahan siya. Nakahanap ng pagkakataon ang dalawa. Mabilis silang tumakbo pabalik sa kotse at sumakay. Nakahinga ng maluwag si Elia. Tapos na. Aalis na sila. Ngunit hindi. Ang makina ng kotse ay umugong ng malakas. Sa halip na umalis, ang mga gulong nito ay umikot at ang sasakyan ay humarap ng diretsyo sa kanila. Ang mga headlight ay nakatutok kay Mateo, na nakatayo sa pagitan ni Elia at ng sasakyan, ang kanyang katawan ay isang kalasag. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang sasakyan ay humarurot pasulong. Mateo! Isang nakakayanig, malagim na tunog ng pagtama ng metal sa laman at buto. Nakita ni Lia ang katawan ni Mateo na tumilapon sa hangin na parang isang walang buhay na manika, bago ito bumagsak ng malakas sa semento. Ang itim na disigu ay hindi man lang huminto. Mabilis itong nawala sa dilim. Naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, isang sigaw. Ang sigaw ni Lia. Tumakbo siya palapit kay Mateo. Nakahandusay ito sa lupa, hindi gumagalaw, ang mga mata ay nakapikit. Isang mansa ng dugo ang mabilis na kumakalat sa ilalim ng ulo nito, nagniningning na parang isang itim na langis sa ilalim ng ilaw ng poste. Matt! Matt, gumising ka, sigaw niya, niyugyug ang katawan nito. Matt, please. Huwag mo akong iwan. Parang awa mo na. Ngunit walang sagot. Ang kanyang kanlungan. Ang kanyang tagapagtanggol. Ang kanyang kaibigan. Nakahandusay, walang buhay at basa sa sariling dugo. Dahil sa kanya. Beep beep beep. Isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng ospital. Ang tunog ng kanyang mundo. Ngunit bakit parang ang layo? Isang boses umiiyak. Leia. Bakit ka umiiyak? Ang sakit ang buo kong katawan parang may 1,000 karayom na nakatusok. Dilim at pagkatapos, isang nakakasilaw na liwanag. Ang mga headlight ng isang sasakyan. Isang sigaw. Ang sigaw ni Lia. Sinubukan ni Mateo na imulat ang kanyang mga mata, ngunit ang bigat ng kanyang mga talukap ay parang may nakadagan na semento. Nang sa wakas ay nagawa niyang buksan ang mga ito, kahit isang siwang lang, isang malabong imahe ang bumungad sa kanya. Isang puting kisam. Ang amoy ng antiseptic. At isang mainit na kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya. Matt! Ang boses ni Liana. Basag. Puno ng pag-asa at takot. Sinubukan niyang lumingon at isang matinding sakit ang kumalat mula sa kanyang ulo pababa sa kanyang liig. Napaungol siya ng mahina. Matt!
Naririnig mo ba ako? Muling tanong ni Ilya, mas lumapit ang mukha nito sa kanya. Nakita niya ang pamumugto ng mga mata nito, ang mga tuyong bakas ng luha sa mga pisngi nito. Diyos ko, Matt, gising ka na. Eliadri. Ang sarili niyang boses ay parang galing sa ilalim ng tubig, garalgal at mahina. Nasaan ako? Nasa Judas ka, sagot nito, ang mga luha ay muling bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ligtas ka na, Matt. Ligtas ka na. Isang figura pa ang lumapit sa kabilang panig ng kama. Si Attorney Mendoza, ang abogado ng pamilya nila. Ang mukha nito ay seryoso at puno ng pag-aalala. Hijo, mabuti naman at nagising ka na, sabi ng matandang abogado. Sinubukang bumangon ni Mateo, ngunit pinigilan siya ng kamay ni Ilya. Huwag. Huwag kang gagalaw. Ano nang nangyari? Tanong ni Mateo, ang mga alaala ay pira-pirasong bumabalik. Ang parke. Ang sigaw ni Ilya. Ang nakakasilaw na ilaw. Napayuko si Ilya. Kasalanan ko to lahat, Matt, sabi niya sa basag na boses. Kung hindi lang ako umalis kung nakinig lang ako sa'yo, patawarin mo ako. Umiling si Mateo kahit na masakit. Hindi mo kasalanan. Hijo, sabat ni Attorney Mendoza, ang kanyang boses ay may kakaibang bigat. May kailangan kang malaman. May kailangan kayong malaman. Lalo na ngayon. Tumingin ang abogado kay Ilya, pagkatapos ay kay Mateo. Huminga ito ng malalim. Ang huling habilin ng lolo mo, hindi lang tungkol sa mana ang habilin na iyon, Hijo. Napakunot ang noo ni Mateo. Nakita ng lolo mo ang lahat, pagpapatuloy ng abogado. Nakita niya kung paano ka tumingin kay Liana sa loob ng maraming taon. Alam niyang may nararamdaman ka para sa kanya, pero alam din niyang duwag ka para aminin ito. Alam niyang kailangan mo ng tulak. Nakatitig lang si Ilya, hindi makapaniwala sa naririnig. Ang kondisyon sa kasal, sabi ni Attorney Mendoza, ay hindi parusa. Isa iyong regalo. Isang huling paraan ng lolo mo para bigyan ka ng dahilan ng pagkakataon na gawin ang isang bagay na dapat ay matagal mo nang ginawa. Ang lumaban para sa babaeng mahal mo. Ang mga salita ay tila nagpabagal sa pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng ito ang kasunduan, ang kontrata ay isang plano pala ng pag-ibig mula sa simula. Naramdaman ni Mateo ang paghigpit ng hawak ni Ilya sa kanyang kamay. Itinuon niya ang lahat ng natitira niyang lakas para lumingon dito. Nakita niya ang pagkalito, ang sakit, at isang bagong emosyon sa mga mata nito. Alam niyang ito na ang sandali. Wala nang mga pader. Wala nang mga dahilan. Tanging ang katotohanan na lang na anumang oras ay maaaring bawiin sa kanya. Leadri. Bulong niya, ang kanyang paghinga ay mababaw. Tumingin ito sa kanya, ang mga luha ay malayang dumadaloy. Ang kontrata di. Pagpapatuloy ni Mateo, bawat salita ay isang pakikibaka. Dahilan ko lang yun, Lia. Isang duwag na dahilan. Para manatili ka sa tabi ko. Dahil natatakot akong aminin. Huminga siya ng malalim, ang monitor sa tabi niya ay bahagyang bumilis. Natatakot akong aminin na ikaw lang ang gusto ko, noon pa man. Hindi dahil sa mana. Hindi dahil sa ospital. Dahil sa'yo. Ikaw lang. Ang pag-amin ay lumabas, simple at lantad, sa gitna ng amoy ng gamot at ng tunog ng makinang sumusukat sa bawat tibok ng kanyang puso. Napasubsob si Ilya, ang kanyang noo ay dumampi sa kamay ni Mateo na hawak niya. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa isang tahimik na pag-iyak. Hindi awa. Hindi obligasyon. Pag-ibig. Iyon pala ang dahilan ng lahat. Ang pagprotekta. Ang pag-aalaga. Ang pagsasakripisyo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, kahit puno ng luha, ay may bagong liwanag ngayon. Ang liwanag ng pag-unawa. Maingat siyang yumuko, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Mateo. Ikaw rin, Matt, bulong niya, ang kanyang hininga ay mainit at nanginginig. Ikaw rin pala. Ngayon ko lang nakita. At sa harap ng isang matandang abogado, sa ilalim ng malupit na ilaw ng isang silid sa ospital, habang ang buhay ay nakabitin sa isang sinulid, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi para sa kontrata. Isang halik na lasang luha, sakit, at isang pag-ibig na sa wakas ay pinalaya.
Ang paggaling ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay isang serye ng magagandang araw na may kasamang ilang mahihirap na araw. Ngunit para kay Mateo, ang bawat araw ng paggaling ay naging mas magaan dahil sa isang constant sa tabi niya, si Liana. Hindi na siya si Nurse Reyes na sumusunod lang sa utos. Hindi na rin siya si Res de Silva di sa papel. Siya si Elia. Ang Elia na nagpupunas ng kanyang noo kapag nilalagnat siya. Ang Elia na nagbabasa sa kanya ng libro hanggang sa makatulog siya. Ang Elia na ang kamay ay laging nakahawak sa kanya, isang paalala na hindi na siya muling mag-iisa. Sa mga tahimik na sandaling iyon sa loob ng private room sa Ethel Judas, natutunan nilang mag-usap ng walang mga pader. Inamin ni Mateo ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pagkukulang. Inamin ni Elia ang kanyang mga sakit, ang kanyang sariling mga pagkakamali. Ang kanilang peking kasunduan ay unti-unting napalitan ng isang pundasyon ng katotohanan at pagpapatawad. Isang umaga, dalawang unipormadong pulis ang dumating sa silid. Dala nila ang isang folder. Ang folder na inihanda ni Mateo, bago pa man ang aksidente, ang resulta ng investigasyon ni Mang Tonyo. Res de Silva, sabi ng isang pulis kay Elia. Kailangan po namin ang opisyal ninyong salaysay. Ang report na ito, kasama ng testimonya ninyo, ay sapat na para kasuhan si Henry Gonzalez at ang kanyang mga kasabwat. Tumingin si Elia kay Mateo na nakaupo na sa kanyang kama. Tumango ito sa kanya, isang tingin ng suporta. Huminga ng malalim si Elia. Ang multo ng kahapon ay nasa harap na niya, hindi para saktan siya, kundi para bigyan ng hustisya. Matatag at malinaw, inilahad niya ang lahat. Ang panloloko. Ang paggamit sa kanya. Ang pag-atake sa parke. Kinabukasan, ang balita ay nasa lahat na ng pahayagan. Notorious loan shark's daughter Dick's partner arrested Dick, frustrated murder prominent doctor. Nahuli si Marco at si Clarice habang sinusubukang tumakas sa airport. Ang kasama nilang goons ay nahuli rin. Ang kanilang kastilyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ngunit may isa pang laban na kailangang harapin. Isang linggo pagkatapos mailabas si Mateo sa ospital, isang malaking pagpupulong ang ipinatawag ng pamilya de Silva. Naroon ang lahat ng miyembro ng board ng Ethel Judas at ng foundation. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Paolo, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Ito na ang sandali niya para kunin ang lahat. As we all know, panimula ni Paolo, tumatayo sa harap ng mahabang mesa. Ang kasal ni Mateo ay malinaw na isang arrangement of convenience. Isang desperadong hakbang para matugunan ang huling habilin ni Lolo. At ang masaklap pa, ang babaeng pinakasalan niya ang naging dahilan ng kapahamakan niya. Malinaw na hindi siya karapat-dapat na mamuno. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan. Bago pa man makapagsalita si Mateo, tumayo si Liana. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hindi na siya ang takot at naguguluhang babae. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay determinadong nakatitig kay Paolo. Mali ka, Paolo, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at malakas sa loob ng silid. Ang kasal namin ni Mateo ay nagsimula bilang isang kasunduan. Isang kasunduan kung saan tinulungan niya ang isang kaibigang wasak na wasak. Isang kasunduan kung saan binigyan niya ako ng kanlungan noong wala na akong ibang matakbuhan. Tinatawag mo itong desperadong hakbang. Tinatawag ko itong kabutihan. Naglakad siya palapit sa mesa, ang kamay ay ipinatong sa balikat ni Mateo. At sinasabi mong ako ang dahilan ng kapahamakan niya? Mali ka ulit, pagpapatuloy ni Elia. Ang dahilan ng kapahamakan niya ay ang mga taong sinubukan saktan ako. At ang pagligtas niya sa akin ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang kalakasan. Ito ay pagmamahal. Isang bagay na marahil ay hindi mo kailanman maiintindihan. Natigilan si Paolo. Ngunit hindi pa tapos si Elia. Bumaling siya kay Atty. Mendoza. Attorney, mayroon po ba kayong hawak na kopya ng phone records ni Avis Paolo de Silva noong gabi ng aking pag-alis sa apartment? Nagulat si Paolo. Anong kinalaman yan? Dahil noong gabing iyon, sabi ni Elia, bumaling pabalik kay Paolo, pagkatapos kong makausap si Mateo, tumawag ka sa akin. Sinabi mo sa akin na ginagamit lang ako ni Mateo. Sinulsulan mo ako. At pagkatapos kong umalis, kanino ka tumawag, Paolo? Saan mo ibinigay ang lokasyon ko?
Namutla si Paolo. Inilabas ni Atty. Mendoza ang isang folder. Ayon sa records, pagkatapos tawagan si Imres de Silva, may isang tawag si Is Paolo de Silva sa isang numerong nakarehistro kay Marco Gonzales. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig sa silid. Si Paolo, ang mastermind sa likod ng lahat. Ginamit niya si Marco para sirain ang imahe ni Mateo at makuha ang mana. Hindi totoo yan. Frame up to, sigaw ni Paolo. Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang kanyang kasakiman ay nakalantad na para makita ng lahat. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Ang respeto. Ang posisyon. Ang mana. Habang paalis ang pamilya de Silva, ang matatandang miyembro ay isa-isang lumapit kay Elia para humingi ng paumanhin at magpasalamat. Ang babaeng inakala nilang isang simpleng nurse ay ang siyang nagligtas sa pangalan ng kanilang pamilya. Nang silang dalawa na lang ni Mateo ang naiwan sa malaking conference room, napabuntong hininga si Elia. Tapos na, bulong niya. Nilapitan siya ni Mateo na medyo may pilay pa sa paglakad. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ikaw ang tumapos. Ang tapang mo, Lia. Ngumiti si Lia. Isang ngiting totoo at pagod. Natutunan ko sa pinakamagaling. Tinitigan siya ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Nakita na niya ang paggaling ng mga sugat sa katawan. Ngayon, nakikita na niya ang paghilom ng kaluluwa. So, Imres de Silva D. Panimula ni Mateo, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Yes, Imres de Silva. Hinila siya ni Mateo palapit. Gusto mo bang ituloy na natin yung totoong honeymoon? 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatago sa mga stained glass na bintana ng isang maliit at lumang simbahan sa Tagaytay. Ang hangin ay malamig at sariwa, dala ang amoy ng mga bulaklak at ng pinong hamog. Sa loob, ang paligid ay tahimik at solemn. Walang malaking A&E. Walang mga kamera na kumukutitap. Ang naroon lang ay ang kanilang mga pinakamalapit na kaibigan mula sa Judas, si Atty. Mendoza, at ang ilang miyembro ng pamilya de Silva na buong pusong tumanggap kay Elia. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Mateo. Hindi na naka-scrubs, kundi suot ang isang matikas na barong. Wala na ang pilay sa kanyang paglakad. Ang tanging peklat na naiwan ay isang maliit na marka malapit sa kanyang hairline, isang permanenteng paalala ng sakripisyong ginawa niya. Nang tumugtog ang organ, bumukas ang pinto ng simbahan. Doon, nakatayo si Liana. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na bumabagay sa kanyang payapang ganda. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maluwag na may ilang hibla na malayang humahalik sa kanyang mukha. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na bouquet ng puting rosas. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa aisle, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Mateo. Nakita niya sa mga mata nito ang lahat, ang kanilang pinagdaanan, ang mga luha, ang mga takot, at ang pag-ibig na sumibol mula sa mga guho ng kanilang nakaraan. Hindi na ito si E.C. de Silva, ang kanyang boss. Hindi na rin ito ang kanyang peking asawa. Ito si Matt, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kanlungan. Ang kanyang mahal. Nang makarating siya sa altar, kinuha ni Mateo ang kanyang mga kamay. Mainit. Matatag. Tahanan. We are gathered here today, panimula ng pari, not to join two people, but to witness a love that has already been joined gift faith, tested gift trials, and proven year a sacrifice. Ang kanilang mga panata ay hindi mula sa isang libro. Ang mga ito ay mula sa kanilang mga puso. Lia, panimula ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Noong una, akala ko ang pag-ibig ay isang plano. Isang serye ng mga tamang desisyon. Pero ipinakita mo sa akin na ang totoong pag-ibig ay hindi pinaplano. Nararamdaman ito. Pinoprotektahan. Ipinaglalaban. Ikaw ang pinakamagandang bagay na hindi ko kailanman plinano. At ngayon, sa harap ng Diyos, ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pag-ibig na iyon sa bawat araw ng buhay ko. Mahal kita. Isang luha ang pumatak sa mata ni Elia habang siya naman ang nagsasalita.
Matt, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Dumating ka sa buhay ko noong panahong dilim ang lahat. Ibinigay mo sa akin ang isang kasunduan, pero ang totoo, ibinigay mo sa akin ang pag-asa. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-aalaga at paggalang. Akala ko, pinakasalan kita para maligtas. Pero ngayon, alam ko na pinakasalan kita para matutunang magmahal muli. Para mahalin ka. Ipinapangako kong aalagaan ang puso mo, gaya ng pag-aalaga mo sa akin. Mahal na mahal kita. You may now kiss the bride. Ang halik na iyon ay iba sa lahat. Hindi tulad ng una nilang halik sa ospital na puno ng sakit at pag-amin. Ang halik na ito ay puno ng pangako. Puno ng kapayapaan. Puno ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang araw, natagpuan nila ang kanilang sarili na naglalakad ng magkahawak kamay sa dalampasigan ng isang liblib na isla sa Palawan. Ang kanilang honeymoon. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, pinipinturahan ang langit ng mga kulay kahel, rosas, at lila. Ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng mga alon at ang kanilang mga malayang tawanan. Huminto sila at pinanood ang paglubog ng araw. Niyakap ni Mateo si Elia mula sa likod, ang kanyang mga braso ay nakapalibot sa tiyan nito. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito. Masaya ka ba, Jingres de Silva? Bulong niya sa tainga nito. Umiti si Elia at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga braso ni Mateo. Sobra. Ikaw, Jingres de Silva. Higit pa sa masaya, sagot ni Mateo, hinigpitan ang kanyang yakap. Ito na ang pangarap ko, Lia. Ikaw at ako sa isang tahimik na lugar na tulad nito. Nanatili silang ganoon ng ilang sandali, ninanamnam ang kapayapaan. Pagkatapos, kinuha ni Elia ang kamay ni Mateo at dahan-dahan itong inilagay sa kanyang tiyan, sa ilalim ng kanyang manipis na damit. Alam mo, Matt, sabi niya, ang boses ay may kakaibang lambing. Mukhang hindi na lang tayong dalawa ang maninirahan sa tahimik na lugar na pangarap mo. Natigilan si Mateo. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang tingin mula sa papalubog na araw at ibinaling ito sa mukha ni Elia. Nakita niya ang isang pamilyar na kislap sa mga mata nito, isang kislap ng gulat, kaba, at higit sa lahat, pag-asa. Lia, buntis ka? Halos pabulong niyang tanong, ang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Tumango si Elia, isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang isang masayang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Natawa si Mateo, isang tawang puno ng purong kaligayahan at hindi makapaniwalang saya. Maingat niya itong iniharap sa kanya, hinawakan ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga palad. Magkakaroon na tayo ng pamilya, sabi niya, na para bang sinasabi niya ito sa unang pagkakataon na may tamang kahulugan. Sagot ni Elia. Ang ating simula. Hinalikan niya ito. Isang halik na naglalaman ng lahat ng pangako ng hinaharap. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, sa dalampasigan kung saan ang bawat alon ay nagbubura ng mga bakas sa buhangin, ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. At dito nagtatapos ang kwento ni Mateo at Liana. Isang kwento na nagsimula sa dalawang guhit, dumaan sa mga kasunduan at kasinungalingan, at nagtapos sa isang pag-ibig na nahanap sa pinaka-hindi inaasahang pagkakataon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali sa dalampasigan, naging karangalan ko ang ibahagi sa inyo ang kanilang paglalakbay. Bawat kabanata ay isinulat ng may pag-asa na sana'y maramdaman ninyo ang bawat tibok ng puso, bawat patak ng luha, at bawat ngiti ng tagumpay ni Lia at Matt. Sa buhay, minsan ay kailangan nating masaktan ng lubos para matutunan kung ano ang tunay na nagpapaligaya sa atin. Minsan, ang mga pader na ating itinatayo para protektahan ang ating sarili ay siya ring nagiging kulungan na pumipigil sa atin na makahanap ng tunay na koneksyon. Ngunit ang kwento ni Mateo at Liana ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging mailiwanag ng pag-asa. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagtanggap, pagpapatawad, at pagiging matapang na lumaban para sa taong nagbibigay sa atin ng tahanan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kanilang kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Aling eksena ang pinakanagpaiyak o nagpakilig sa inyo? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba.
Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat.